Ako, si Jay Stanford, hindi kailangan ng bahay o sasakyan. Kailangan ko lang ng $200,000. God of Wealth, pagpalain mo ako. Manalo naman. Wala pa ring panalo. Manalo naman. Manalo naman. Wala pa ring panalo. Manalo naman. Walang kwenta ka, God of Wealth. Walang kwenta. Ilang taon na kitang sinasamba. Mas mabuti pang basagin ka. Patang nito, tapang mo. Gusto mo lang ng pera, di ba? Kailangan ko bang basagin ang aking imahe? Dahil sinasamba mo ako ng maraming taon. Bibigyan kita ng kayamanan. Sige. Bibigyan kita ng mata ng kayamanan. Sino yan? Oh no. Hindi lahat kasalanan ni God of Wealth. Tama? Dapat akong sisihin. Sa edad ko na, di ko pa kayang bayaran ng dowry. Pasensya na. God of Wealth, Putang ina. Ano to lahat? Oh my God! Mga multo? Bakit siya tumatakbo? Ang mata ng kayamanan. Kaya niya bang gamitin? Bakit puro numero lahat? Patay na, patay na. Obsessed with money lately. That's why I'm hallucinating. Hindi. Kailangan kong ipacheck ang utak ko. Miss Payne, Matandang Lee. Kung hindi natin mahanapan ng solusyon ng krisis na ito, ang buong Longtan Group ay magiging paralyzed. Kung tutulong si Matandang Lee, baka may pag-asa. Miss Payne, si Matandang Lee ay moody. Baka hindi tayo pansinin. Walang atrasan na. Whatever it takes, kailangan kong subukan. Sino ako? Saan ako? Bakit ko nakikita to? Hindi. May sira na ang utak ko. Wow. Ang lit ng numero niya. What the fuck? Walang hiya. Sino yan? Okay ka lang? Pasensya, walang modo ang tauhan ko. Walang problema. Ako ang nagkamali. Salamat. Okay ka lang? Oh no. Parang lumala ang sakit ko. Hindi maaari. Kailangan ako mapacheck up para ipacheck ang ulo ko. Mr. Chase, nakakatakot ba ako? Miss, hindi po. Kayo ang pinakamagandang babae sa lungsod ng River Sea. Siya lang talaga ang may sira ulo. Wala na. Hanapin muna natin si Matandang Lee. Jay, Sylvia, nakaipon ka na ba para sa dowry? Sylvia, bigyan mo ko ng kaunting panahon. Jay, malapit na matapos ang isang linggo. Jay, pakinggan mo ako. Sa loob ng linggo, kung hindi mo makumpleto ang 200,000, huwag kang umasa na makita si Sylvia. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Maghahanap ako ng paraan para makumpleto ang dowry. Alalahanin mo, 1 linggo lang ang oras mo. Jay, 1 araw na lang ang ibibigay ko. Kung hindi mo pa rin makumpleto ang dowry, tapos na tayo. Marami namang iba na magpapakasal sa akin. Hayes, di ko alam kung anong ibig sabihin ng mga numero. Maganda siyang babae. Bakit half 900s lang?
Ano ang sinabi mo? Ako, sabi ko, $500 dolyar. Halika dito! Mag-usap ng maayos. Ano ang ginagawa mo? Tigo! Hindi yan tama. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag ka na magpanggap. Mahal ang oras ko. Alam mo yan? Alam ko? Anong alam ko? $50 bawat beses. $10 buong gabi. Pili ka na lang? Ano? Kaya pala, ang mga numero na nakikita ko ngayon ay tunay na halaga ng isang bagay. Sige, ikaw ay suki. 1,300 na lang para sa'yo. May 2,800 akong utang sa credit card na due bukas. 1,500 na lang ang natitira ngayon. Ano ulit ang sinabi mo? Sinabi ko na 1,300. Mahal pa rin ba? Reasonable na ang presyo. Kaya pala, naintindihan ko na. Bagay-bagay na. Salamat. Alib ba itong lalaking ito? Porsche Panamera 1.208 milyon. Mitsubishi Evo 60 bin. Lexus ES 2 darbi 350 mil. Tulad ng aking inaasahan, tama ang hula ko. Tunay akong may kakayahan na makita ang tunay na halaga ng mga bagay. Ang dowry ni Sylvia ay hindi na problema. At sa wakas, babaliktarin ko na ang buhay ko. Tama nga, ang mga tumataya ng loto nagdanais yumaman bigla. Ang totoong mayaman, hindi gagawa nito. May-ari ng loto shop may ganong pera. Mukhang marami ring nagdanais yumaman bigla sa Lungland tulad ko. Bibili ba? Kaya pala marami akong sinugat pero natalo pa. Ang mga ito ay maliliit na premyo. Boss, itong isa. At itong isa. Bigay mo lahat. Sige, total $110. Okay, bayaran ko pagkatapos. Sayang lang. Tamangga, nanalo ako. Nanalo ulit. Wow! Ang galing ng kakayahan ko. Kung makahanap ako ng jackpot, maibabalik ko ang lahat. Boss? Wait. Boss? May bago ba? Marami. Hindi pa sapat? Gusto kong subukan ulit. Marami na to. Mas marami. Mas malaki. Ang pagpili-pili mo, walang kwenta. Wait. Ang numero nito ay 1 million. May 1 million dito. Kailangan ko to. Kid, bibili ba? Bibili ako. Bibili ako, boss. Itong isa? Per million. Nanalo ako! $10 million! Oh my God! Jackpot! $10 million! Taon-taon ako nag-scratch pero hindi man lang naka 10K. Bata! Ang swerte mo! Malaki ang ginastos ko, pero walang malaking panalo. Ang inggit ay nagsisimula sa paghahambing. Boss, i-claim ko na. Jackpot! Jackpot, malaki ang premyo. Hindi maklaim dito, punta sa sentro ng loto. Sentro ng loto? Kung tiwala ka, iwan mo ang ticket. After tax, ibabayad ko. Okay. Tiwala ko sa'yo, boss. Okay. I claim ko dito. Wow! Taon na ako nagpapatakbo ng tindahan. Ikaw lang ang nanalo ng milyon, silang ticket lang. Nai-transfer na! Itatago ko na to! $800K! $800K sa isang araw! Salamat, God of Wealth! Salamat, God of Wealth!
Sylvia! Oh, May Tao. Ano ba yan? Gusto ko yan. Mahilig ako sa wild. Wala na akong ganaan dito. Hatid mo ako sa malaking lungsod. Sige, hahatid kita sa baking! Maganda ang baking! Gusto ko ang baking! Di punta tayo sa baking! Gusto ko rin sa Shanghai. Di punta tayo sa Shanghai! Di punta tayo sa Shanghai! Gusto ko rin pumunta sa Guangzhou. Marami kang gustong puntahan? Di punta tayo sa Guangzhou! Jay, mahal kita. Kapag puti na ang buhok natin, hihilingin ko na magmotor ka para ihatid ako sa buong bayan. Hey! Yung walang kwentang kasintahan mong si Jay, kumusta na? Ew, huwag mo siyang banggitin. Yung walang kwenta, hindi man lang makakuha ng kalahati. At gusto niya akong pakasalan. Managinip ba na lang? Bakit pa mo siya pinapansin? Paano kung makakuha siya? Mr. Chenery, overestimate mo siya? Ano? Kahit makuha niya lahat, hindi ko siya pakakasalan. Kukunin ko ang pera at tatakas. Ano kayang magagawa niya? Ang sama mo... Ginagawa ko para sa'yo. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa'yo. Alam ko kung sino pipiliin. Sylvia! Jay? Sylvia! Jay? Bakit ka nandito? Sylvia, kung ayaw mo ikasal, bakit mo ako niloloko? Paano naman? Walang katotohanan yan. Naisiyan ko na ang mga imbitasyon. Bakit naman hindi kita ikakasal? Paliwanag mo sa akin. Sino siya? Kaibigan lang siya. Itigil mo na ang pag-arte, Sylvia. Narinig ko ang sinabi mo. Narinig mo lahat? Buti at alam mo, di na ako magpanggap. Jay, pakinggan mo. Ayaw kitang ikasal. Ninoloko lang kita. Bakit? Tuwing swelduhan ibibigay ko sa'yo, nakuha mo ang pinakabagong phone at ang bag na gusto mo. Sylvia! Ano? Balik ka ba? Tatanungin kita. Balik ka! Bitawan mo ako! Tanga! Sapat na yan. Gusto mo malaman? Sasabihin ko. Hindi ka karapat-dapat kay Sylvia. Ang lapit ng loob. 2 beses na tayo nakita ngayon. Hindi. Busy si Matandang Lee. Wala akong gagawin. Manood na lang tayo ng palabas. Hindi ka karapat-dapat kay Sylvia. Sylvia! Sangayon ka, di ba? Sang-ayan ako kay Mr. Chenery. Dapat sinabi mo na. Hindi kita ginulo. Bakit mo ako ginagawa nito? Jay, napaka-bobo mo. Walang hiya ka! Ang playboy na to, hindi ako kayang talunin. Hindi playboy si Mr. Chenery. Utang niya ay 800 milyon. Pinapanggap pa rin mayaman. Sylvia, huwag kang maloko. Utang niya ay latat 100 milyon. Bubong! Walang kwenta! Ano, Ra? Sylvia, totoo ang lahat ng sinabi ko. Manahimik ka. Itigil mo na ang paghihiwalay sa amin ni Mr. Chenery. Mula ngayon, huwag kang makialam sa buhay ko. Paano niya nalaman ng utang ko? Sylvia! Mr. Chenery, sasaktan niya ako. May kinatatakutan ka? Huwag na. Tapos na ang pag-arte. Sasabihin ko sa'yo, Jay, mula ngayon, tayo ay... Hiwalay na... Hindi mo ba naiintindihan? Bakit ka kinakabahan? Ikaw na parang insekto lang ngayon. Kahit bubugin kita, walang magtatanggol sa'yo. Itigil mo!
Hindi ba siya yung... Nakalimutan mo na ba kung sino ang may hawak ng Vintage Town? Ano ang ginagawa mo? Felix? Ano ang ginagawa mo? Miss Payne, gulat ako na nandito ka. Ang ganda mo ngayon. Napaka-elegante. Felix, tama na ang kalokohan. Walang pakialam ako sa away nyo. Ngunit dumulo sa aking lugar. Maling pagkakaintindi. Lahat ito ay maling pagkakaintindi. Langit lang ang away namin ni Jay. Langit lang ang away. Magdadalawang isip akong gumulo dito. Wala akong pakialam sa palusot mo, Felix. Umalis kayo ngayon mismo. Patayin kita, ulol! Sino siya? Felix? Anong nangyari? Mr. Chenery, umalis na. Bilis! Bakit si Luna kasama si Jay? Anong relasyon nila? Totoo ngang mayaman siya. Miss Payne, salamat sa kanina. Kung hindi dahil sa'yo, Baka, uod na lang, hindi ko lang matiis ang gulo nila sa aking lugar. Mag-ingat ka. Umalis na tayo. Puntahan natin ang Antique Lane. Bumili ng regalo para kay Matandang Lee. Antique Lane? Ang aking mata ng kayamanan ay perpekto dito. Miss Payne! Maligayang pagdating. Tuloy po kayo. Baka may mahanap na kayamanan. May pagkakataon, huwag palampasin. Bagong dating ang mga ito galing sa Timog Silangang Asya. Matang kayamanan, buhayin. Talagang kayamanan. Miss Payne, bagong jade dito. Gusto niyo tingnan? Ang jade carving na ito ay isang antigong dinastiyang town. Maganda ang pagkakabisa, nagpapahiwatig ng swerte. Maganda ito. Magugustuhan ito ni Matandang Lee. Isang alahas ng kolektor. Totoo maganda. Magkasi? Miss Payne, kung gusto nyo, bayaran niyo lang ako ng 30 milyon. 30 milyon. Sige, bibili ako nito. Hey! Sige! Miss Payne, sandali lang po. Bakit nandito ka pa? Umalis ka na. Huwag mo na abalayan si Miss Payne. Ang jade na ito ay mababang kalidad. Hindi ito katumbas ng 30 milyon. Pinakamataas, $100 lang. Bata! Walang kwenta! Huwag kang magsalita kung hindi mo alam! Hayaan siyang magsalita. Kayong dalawa. Miss Payne, ang mukit ng jade na ito ay magara. Pero magaspang ang detalye. Lalim na sa mga kurba. Makikita mo ang bakas ng makina. At ang jade mismo ay hindi maganda. Hindi ito galing sa dinastiyang Ton. Modernong replika lang ito. Mula, $100 lang ang halaga. Kayong dalawa! Walang kwenta ang sinasabi nyo! Jay, sigurado ka? Sigurado ako. Miss Payne, authenticong jade dito. Kung ayaw mo maniwala, pwede kang kumuha ng eksperto para i-verify. Miss Payne, huwag kang maniwala sa kanya. Maraming kalokohan sa iyong tindahan. Hey, Miss Payne, pasensya na. Ang kasalanan ko lahat. Paano ito? May iba akong magagandang items dito. Papakita ko sa'yo. Tiwala ka? Magugustuhan mo. Kung ma-disappoint ako ulit, hindi mo kayang harapin ang kahinatnan. Miss Payne, tingnan mo! Ang blue and white porcelain na ito, matang kayamanan, buhayin, yaman ng dinastiyang Mei-ing. Tingnan mo. Ang kulay ng glaze, ang mga pattern, malinaw na collector grade ito. Jay, ano sa tingin mo dito? Miss Payne, maganda ang vase na ito. Isipin mong bilhin ito. 30 milyon? Ang halaga nito ay hindi bababa sa 60 milyon. At ang may-ari ay 30 milyon lang ang hinihingi? Walang alam. Miss Payne, maghintay po kayo. Miss Payne, ang blue and white porcelain na ito ay mahalaga. Worth nito ay hindi bababa sa 600 milyon. Iminumungkahi ko na ipapris mo sa eksperto. 30 milyon? Sigurado ka? Walang duda. Worth nito ay mas mataas pa sa 600,000 sa merkado. Pa-appraise ko ito. Si... Kane. Noted, miss.
Professor Lee, may ipapadala kaming blue and white vase. Pakisuri po ito. Professor Lee, Miss Payne, ang blue and white vase na ipinadala mo ay isang premium na gawa ng Mei Dynasty official kill. Ang merkado value nito ay hindi bababa sa 600 milyon. Malaking jackpot ang nakuha mo dito. Si Jay ay talagang espesyal. Nakita niya agad kung gaano kahalaga ang vase na ito. Malinaw na hindi siya baguhan. Jay, Miss Payne, bakit po kayo dito? naghintay ako dito para makita ka. Makita ako. Ang vase na ito ay na-appraise na. Isa itong obra ng Mei official kill. Worth nito ay hindi bababa sa 600 milyon. At salamat sa iyo. Walang anuman. Ang tulungan ka ay isang karangalan. Pumunta ka sa opisina ko bukas tanghali. Mag-usap tayo ng maayos. Sige, pupunta ako on time. Miss Payne, ang iyong kape. Salamat. Ano ang nangyayari? Naningilo ako. Miss Payne! Miss Payne! Miss Payne! Kakaiba ito. Nagkasundo tayo sa oras nito. Saan lahat sila? Spain, may problema ba? Relax. Pumunta na tayo sa ospital. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa mo sa akin? May mani pagkakaintindi ba? Miss Payne, ang kakaiba ng kilos mo kanina. Parang nilason ka... Sapat na! Wala akong pakialam sa palusot! Miss Payne, alam kong galit ka ngayon. Ngunit, kailangan kong linawin ito. Marahil ito ay isang pagsasama-sama. Ang kape na ininom mo ay malamang nilason. Kaya sinasabi mong niligtas mo ako? Hindi, Miss Payne. Kailangan kong ipaliwanag ito ng malinaw. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Luna, anong nangyayari? Sino ang duka na ito? Bakit siya nasa opisina mo? At siya? Walang hiya ka. May lakas ka bang hawakan si Luna? Alam mo ba kung sino siya? Walang hiya ka. May lakas ka bang hawakan siya? Krimen ito. Tatawag ako ng pulis. Ipapakulong kita habang buhay. Gusto kong makita kung paano mo harapin ang mga kahihinatnan. Matitinig kita sa guruman! Ron Ward, umalis ka. Luna, pinipressure ka ba niya? Huwag kang matakot. Nandito ako. Sabi ko, umalis ka. Ako ay... wala kang pakialam dito. Luna, bakit mo ako ginawan nito? Naging tapat ako sa iyo. Ngunit dinana mo itong walang utak. Sabi ko, wala kang pakialam. Umalis ka na! Naalala kita. Hindi kita papayagang makatakas. Ang walang utak na iyon, nasira ang aking plano. Magbabayad siya sa akin. Yuna, dahil ginawa mo ito sa akin, ipaparamdam ko sa iyo. Miss Payne, inimbita mo ako dito. At ikaw ang lumapit sa akin. Ako ay napilitan. At sandali lang yon. Paano napadpad dito ang taong ito? Naunawaan ko na. May masamang balak si Mr. Ward sa akin. Hindi ko lang inakala na gagamit siya ng ganitong karumal-dumal na paraan. Hindi ko akalain na ikaw ang makikinabang. Miss Payne, alam ko na nasaktan ka. Ako... Huwag ka na magsalita. Hindi mo kasalanan ito. Ako ang nagkamali. Ngunit, dahil sinubukan ni Ron akong saktan, hindi ko siya papayagang makatakas.
Leo, utusan mo ang security na dali ng sekretarya dito. Sabihin mo, kailangan ko siya kaagad. Jay, sana itatago mo ang bagay na ito. Tungkol doon, ipabalagay na lang natin na hindi nangyari. Noted, Miss Payne. Mananahimik ako. At tutulungan kita sa pag-ayos nito. Pwede ka nang umalis. Kailangan ko mag-isa. Okay. Ang gulo ng buhay ko. Miss Payne? Miss Payne? Paano mo? Huwag mo na ako tawagin Miss Payne. Tawagin mo ako, Luna. Okay. Malinis ang bahay mo. Hindi katulad ng inaasahan. Paano mo ako nahanap dito? Madali lang kitang hanapin. Ngunit mahusay kang magtago. Sa nangyari. Sinabi ko, ang nangyari dati, kalimutan mo na lang. Ngunit kaya mong kumilos na walang nangyari. Ano? Sa tingin mo hindi ko kaya? Hindi. Parang nahihiya lang ako. Honesto ka naman. Sigurado ka ba nahihiya lang? Bakit ka nandito? Kailangan kita bumili ng regalo para kay Lolo. Narinig ko marunong ka mansuri. Sumama ka sa akin. Well, baka hindi ako available. Bakit hindi hanapin ng professional na tagasuri? Ano? Kinuha mo lahat ng benepisyo, tapos aalis ka na lang? Hindi, Miss Payne. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Walang pagtatalo. Sumama ka. Ngayon! Okay. Sasamahan kita ngayon. Oh, by the way, let me tell you. Tumayo ka na! O hindi, kaya ako tumayo. Sinadya mo ba yon? Misunderstood ka? Hindi ko sinadya. Sapat na, huwag mapaliwanag. Ako, sumama ka. Ngayon! Grabe ang gulo. Uy pare, sa totoo lang, hindi ko rin sigurado kung totoo itong kabayo. Galing sa kaibigan ko. Pinapabenta niya sa akin. Ang presyo ay 3 milyon. Di mo kilala si Miss Payne, hindi ba? Apo siya ni Mr. Payne at tagapangulo ng Longton Group. Hindi ordinaryong tao. Alias si Mr. Payne sa mundo ng antigong gamit. Si Luna ay tagapangulo ng Longton Group. Kaya pala mayaman siya. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos, sigurado akong malaki ang iyong gantimpala. Wala po naman. Kung pinagkakatiwalaan niyo ako, ikaw po ang nakatulong sa akin. Paano ko po hihinga ng gantimpala? Karangalan ko pong tulungan kayo. Magaling siya magsalita. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Pinapapayuhan, kitang bilhin itong kabayo. Walang alinlangan dito. Worth at least 200 million, and it's going for just 3. That's a steal. All right, I'll take it. Luna! Alam ko makikita kita dito! Mr. Miles. Pwede po bang tingnan ito? She. Luna, kung kailangan mo magpatingin ng antigong gamit, pwede kang lumapit sa akin. Bakit kailangan mo humingi ng tulong sa kanya? Ron, walang pakialam ka sa dinagawa ko. Linaw na linaw nang sinabi ko. Umalis ka na. Luna, kahit na yun, inimbita ko si Mr. Miles dito. Respetawang kolektor, si Mr. Miles. Miss Payne, kung kailangan mong patunayan ang antigong gamit, tutulungan kita. Walang kailangan kausapin ng mga walang kwentang gaya niya. Ang kabayong ito ay hindi maganda. Mr. Miles, mahal ang reputasyon, pero ang pagpapatunay ay sa pananaw at karanasan, hindi sa mga titulo. Matapang kang magsalita. Ngunit ang galing, hindi lang sa salita mapapatunayan. Jay, walang kwenta ka. Huwag kang magpahiya. Luna, kilala si Mr. Miles bilang eksperto. Bakit sayangin ang oras sa kanya? Ron, sinabi ko na, huwag kang makialam. Inimbita ako si Jay dito. Pinagkakatiwalaan ko siya. Luna, bakit lagi mong pinapanigan itong lalaking to? Ron, listen.
Si Jay ay kasama ko. Kung susubukan mong saktan siya, huwag mong sisiyan ako sa mangyayari. Luna. Ang talon na to ay hindi match para kay Mr. Miles, isang tunay na eksperto. Anong kayamanan ang may bibigay niya? Tama si Mr. Ward. Sa negosyong to, ang mata ang pinakaimportante. Pangalawa, ang karanasan. Bata pa lang siya. Wala pang 21. Ano ang alam niya? Luna, narinig mo si Mr. Miles. Huwag mo hayaang lokohin ka ng talunan na to. Ron, hindi ko na uulitin ito. At huwag mo akong tawagin Luna. Hindi tayo ganun kalapit. Fine, Miss Payne. Hindi ko lang gusto na lokohin ka. Jay, Tara. Opo. Bata, sa uling pagkakataon, laban ka talaga sa akin. Mr. Ward, hindi ba gumagana ang iyong mata? Anong ibig mong sabihin? Halatang ayaw ni Luna sa'yo. Hindi mo talaga nakikita yan? Umalis ka! Alis sa daan! Luna. Tara. Okay. Balik kayo! Ang dalawang gago na yan! Lolo, ang kulay na salamin ng mangkok na ito ay sinasabing galing sa sinaunang palasyo. Basura lang to. May kapalit ka ba may pahiya kami? Itong isa, pinabili ko sa kaibigan. Blue and white porcelain quart vessel. Nung araw, si Consort Young ginamit pa sa noodles. Okay, maganda. Ang dalawang ito, parehong mga antigong gamit. Ako ay talagang nagustuhan. Lolo. Luna. Hindi ba ito ang abala ng pamilya? Ano ang nasa kahon? Regalo para kay Lolo. Luna, pakita mo. Come on. Luna, ang basurang ito, ang regalo mo. Para sa kaarawan ni Lolo? Totoo ba? Isang pangit na kabayo. Luna, parang hindi mo natutunan ang galing ni Lolo. Basura lang to. Basagin na lang natin. Hey. Lolo, isang sira-sirang kabayo lang to, di ba? Walang kwenta! Aray! Lolo, bakit mo ako sinuntok? Ang 3 kulay na lumilipad na kabayo. Totoo nga itong 3 kulay na kabayo. Walang halaga ang ginto dito. Luna, mahal na mahal ko ito. Isang maliit na regalo. Sana magustuhan nyo. Ang 3 kulay na kabayo ay hindi lang antigong gamit, kundi saksi ng kasaysayan. Ang paghahanap ito ay patunay ng iyong dedikasyon. Lolo, maswerte lang po ako. Mahal ang swerte. Ngunit ang tunay na mahalaga ay dedikasyon at matalas na paningin. Luna, lumaki ka na. Luna, magkano ito? Nagsasabi si Jay ng totoo. Ang iskultura na ito ay walang halaga. Sino ba talaga siya? May ganoong pananaw? Luna, nagtanong si Lolo. Ah, Lolo, binayaran ko ito ng 2 milyon. Ano? Magaling! Pinakamagandang deal na nakita ko. Ang pamana ng pamilya Payne ay may tagapagmanana. Lolo, sa totoo lang, tinulungan ako ng kaibigan ko. Anong sabi mo?
Siya si Jay Stanford. Nakilala ko siya nang hindi sinasadya. Ang kanyang paningin ay pambihira. Agad ding nakita ang halaga nito. Pinilit niya akong mag-bid dito. Una, nag-aalangan ako, ngunit... He's a genius. He's definitely a genius. Kahit na pinag-aralan ko ito ng matagal, bago ako makasigurado na ito ang 3 kulay na lumilipad na kabayo. Ngunit siya ay sigurado. Parang alam niya na ang halaga ng kabayo. Ang ganong pananaw ay hindi kayang gawin ng lahat. Luna, puntahan mo siya at pasalamatan. Mas maganda kung isama mo siya sa handaan kinabukasan. Opo, Lolo. Luna, kamakailan may auction sa lungsod ng Riversa, di ba? Ipasyal mo siya at bigyan ng regalo bilang pasasalamat. Ang pagtugon ay kabutihan. Ang pamilyang Payne, hindi dapat nawala ng galang. Opo, ayusin ko na po. Jay, sino ka ba talaga? Bakit lagi mong nagugulat ako? Marahil ay dapat kong kilalanin ka pa. Miss Payne, may tanong na po ako. Ang mga magulang ni Jay ay nasa noodle shop sa unahan. Umuwi si Jay 10 minuto na ang nakalipas. Manatili kayo dito. Miss, kilala mo ba si Jay? Magandang araw po, ma'am. Ako po si Luna Payne, kaibigan ni Jay. Nagdaan lang ako. Naisip kong bisitahin ka. Oh, kaya ka pala kaibigan ni Jay. Pasok po kayo. Pasok. Maupo po kayo. Jay, nandito ang kaibigan mo. Bilisan mo lumabas. Darating na, Ina. Bakit ka na pa rito? Ano? Hindi mo ko tinatanggap? Hindi pala. Medyo makaluma ang tindahan namin. Sa tingin ko... Hindi naman makaluma. Maganda naman. Maupo. Miss Payne, di ba? Tatawagin kitang Luna. Magpakakomportable ka. Nagluluto ako ngayon. Magstay ka muna at kumain, kasama kami. Sige. Pasensya na po. Walang problema. Magluluto na ako. Kayo mag-usap. Bakit bigla kang dumating? Walang paalam man lang. May libreng oras ako ngayon, kaya ako naparito. Gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Luna, alam mo ang mga espesyalidad ng bayan namin. Ngunit ang double topping noodles, pinakamahusay itong ginagawa ng pamilya namin. Salamat po. Ang sarap ng noodles nyo. Si Jay, bihira magdala ng kaibigan dito. Masaya kami na dumating ka ngayon. Oh, Luna. Ilang taon na kayo magkakilala? Matagal na kaming magkakilala. Malaki ang tulong niya sa akin. Oh. Maganda naman si Jay. Kahit hindi masyado magsasalita, mabait naman siya. Luna. Kayong dalawa ba ni Jay? Ina, huwag kayong magsalita ng walang basihan. Mga kaibigan na kami ni Luna. Anong masama sa kaibigan? Pwede namang magiging nobya? Oh, tama. Si Luna ay napakagaling na babae. G, agawin mo ang pagkakataon. Ama, Ina, huwag kayong magkamali. Si Luna, hindi siya ang aking nobya. Hindi rin ako karapat-dapat sa kanya. Hindi karapat-dapat? Anong ibig mo sabihin? Bagaman hindi ka galing sa mayamang pamilya, may mabuti ugali ka. Paano ka magiging hindi karapat-dapat? Si Luna ang chairman ng Longton Group. May mataas siyang estado. Ako ay simpleng tao lamang.
Paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Chairman ng Longtong Group? Huwag pakinggan ang kalokohan ni Jay. Matagal na kaming magkasintahan. Hindi pa niya sinasabi sa inyo. Dahil hinihintay niya ang tamang oras. Maganda naman, Luna. Ikaw ay napakabuting babae. Ang makilala ka ay tunay na swerte ni Jay. Halika, tayo na sa loob. Luna, bakit po sinabi yun? Hindi mo gusto? Hindi ako ayaw. Ako lang. Huwag na natin ipaliwanag na yon. Kain muna tayo. Luna, bakit mo sinabi yun kanina? Siguro ay nagkakamali na ang aking mga magulang. Ano? Nagsasabi ako ng totoo. Totoo? Ibig mong sabihin? Kung gusto mo, pwede nating subukan. Sa huli, tayo, magkasama pa nga tayo. Uwi ka na ba? Hindi! Luna! Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Hey! Ang ibig ko, bakit bigla kang dumating dito? Si Lolo, ang agutos na imbitahan ka sa banquet ngayong weekend. Dapat mong malaman, ang antayang pinili mo ay ang 3 kulay na kabayo, di ba? 3 kulay na lumilipad na kabayo. Ano ito? Tama, ikaw may dahilan siguro. Ngunit, hinayaan mo ako ang bumili, imbis na ikaw mismo. Jay, sobrang bait mo sa akin. Kasi walang pera. Kung hindi, sa murang presyo. Ako na sana ang kumuha. Mahal na mahal ni Lolo, sinabi mong henyo ka. Hirap makahanap ng may ganoong mata sa buong bansa. Walang gana ako dito. Tungkol sa pagiging henyo, hindi ko alam. Ngunit ang gintong kamay, meron ako niyan. Libre ka ba ngayong weekend? Kung libre, sumama ka sa akin sa banquet ni Lolo. Pakisama. Sige, sumama ako. Wow! Treat kita sa dinner. Tapos bilhan kita ng suit para sa banquet. Para sa banquet. Sige. Miss Payne. Kayo na umuwi. Ako nasa sasakyan. Ngunit, Miss Payne. Walang ngunit. Kakain kami sa labas. Wala nang sundan. Parang ngayon, talagang gusto ni Miss Payne siya. Kailan pa siya nag-alaga ng lalaki ng ganoon? Ha? Ibig mong sabihin, ang lalaking yon ang magiging asawa niya. Halos sigurado na. Ano ang ginagawa mo? Naghahanap ng paraan para purihin siya. Andyan na ang pagkain! Jay, sigurado ka bang masarap dito? Huwag kang mag-alala. Garanti ako. Masarap dito kaysa sa mga steak, sa mga sosyal na restaurant. Sige, tiwala ako sa'yo. Uy, umorder ka ng beer? Kain ng kain at inom ng inom. Ang skewers ay para sa beer. Kung hindi, hindi authentic. Sige. Subukan mo mamaya. Tiwala lang. Mapapanganga ka sa lasa. Sige, tiwala ako sa'yo. Ganito kang kumain ng skewers, hindi authentic. Paano ba dapat kumain? Ganito. Ang dumi-dumi ng mukha mo? Kayo mga mayaman, masyadong kayo nakakonstrain. Parang hindi komportable ang buhay. Jay, tama ka. Ang galing din pala ng paraan mong kumain. Magsisinungaling ba ako? Halika, uminom tayo. Huwag mong ubusin. Huwag mo akong pigilan. Kaya ko pang uminom. Hayaan mong sabihin ko, sa buhay ko, masyado akong nakaistante. Nakaistante? Alam mo, simula pang bata, hindi ako nakatikim ng barbecue. Totoo? Ooh.
So ano usually kinakain mo? Yung mga sa high-end restaurants lang. Oh, high-end ones. Pulo Roos. But the taste is average. Ngayong kumain ako dito kasama ka, napagkanto ko, may masarap palang pagkain. Then come out with me more often and experience more fun things. Deal. Para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Sagay! Sampung minuto na. Saan na ang driver? Anong kailangan ng bilis? Hindi naman tayo nagmamadali. Parang kalmado ka lang. Mayroon ka dito. Walang takot. Nang marinig ko yan, medyo nahihiya ako. Ikaw? Nahihiya? Nung nasa tindahan, sobrang tapang mo. Iba yun. Ngayon, tayo lang dalawa. Ano? Takot? Bakit ako matatakot? Hindi ako gagawa ng kahihiyan. Hindi. Bakit hindi mo ako tingnan? Hindi ganun. Subukan mong halikan ako. Luna, lasing ka? Hindi ako lasing. Alam ko ang ginagawa ko. Wala. Sigurado ka? Wala akong lasing. Hi! Kayo ang nag-order ng driver. Oh, halika. Bilisan, tara. Hey, narinig mo ba? Kahapon, may lalaki na nakakuha ng 3 jackpot, kumita na mahigit 300 milyon. Oo, narinig ko rin. Ang galing niyang makakita. Alam niya kung alin ang totoo. Habang nalilito pa ang may-ari, Nagbayad na siya. Ang swerte ng lalaking yan. Tama, gamit ang mata ng kayamanan, madaling kumita. Ilang araw lang mula sa mahirap, naging bilyonaryo at tuluyang nakalaya sa kahirapan. Bata! Hindi ko akalain na ang may-ari ng antique shop ay mayaman na bilyon-bilyon. May sandali ka? Ngunit ang kanyang ugali ay mas maganda kaysa sa kahapon. Kaya pala umuunlad ang negosyo niya. Bata! Tagapamahala. Pwede mo ba i-appraise itong dalawang gamit? Magandang kalagayan. Hindi masama. Bata, maganda ang dalawang gamit. Di man ito paboritong kayamanan, ito ang aking offer para sa dalawa. Worth 35 million ang mga ito. 30 million ang offer niya. Fair naman. Okay. Mabilis ang usapan! Nagawa na ang transfer. Salamat, tagapamahala. Alis na po ako. Mag-ingat sa biyahe. Mr. Fengel, surin mo itong J-Drop. Wow! May isa pang big shot. Bilyon-bilyon ang halaga. Saan mo nakuha ang mga bato? Sino itong malaking tao?
Suriin mo ito. Oh, saan mo nakuha ang mga batong ito? Huwag mong sabihin na hinukay mo ito sa minahan. Wala kang pakialam dito. Di ba ikaw ang eksperto sa jadeite? Kaya ako pumunta dito para tulungan akong suriin ang pinakamahusay sa tatlo. Hey, sabihin ko sa iyo, ang tatlong batong ito ay hindi mura. Kaya ngayon, bubuksan ko isa sa kanila. Para lang maglaro. Sige, tingnan ko. Dati, ako lagi ang pumipili ng bato para sa iyo. Ngunit kapag ikaw ang nagputol, lahat ay basura. Piliin natin to. Sa texture o balat, ito ang pinakamahusay sa tatlo. Sige. Ibabalik ko ang dalawa. Wait! Mr. Fengel, sino ito? Ang binatidyong ito may nakita na mura ngayon at ibinenta sa akin. Kaya siya ngayon ay aking kliyente. Ano? Binatilyo, tungkol sa sinabi ko, may iba kang opinyon? Sino? Sa tingin kong batong ito, ang pinakamahusay sa tatlo. Sigurado ka? Binatilyo, aming ang iyong mata ay matalas. Ngunit ang jade gambling at antiques ay magkaibang bagay. Mas mahalaga ang karanasan kaysa sa matalas na mata. Tagapamahala. Magtaya tayo? Paano tayo magtaya? Kung manalo ako, aking pagmamay-ari na. Kung matalo ka, kung matalo ako, bibili ako ng lahat at ibibigay sa inyo. Kung matalo ako, bibiliin ko lahat at ibibigay sa inyong dalawa. Ano? Oh, nakakatawa ka. Ang edad mo, parang apo ko. Mayabang ka, ah. Gino, mali po kayo. Ang mga bayani ay galing Sanman. Bagamat bata ako, hindi ibig sabihin ay hindi ako mananalo. Magaling! Magaling! Ako ay tatalo sa iyo. May kagamitan dito. Halika, putulin na natin. Sige. Bata, kayo una o ako? Kayo po ang matanda. O kayo? Ako na ang mauna. Mr. Wallace, putulin mo muna ang akin. Bata, ang bato ko may ice flakes na. Sa pinakamalala, ice jade. Tingnan mo yours. Dilaw na usok ang nasa ibabaw. Walang ibang palatandaan. Malamang mababa ang kalidad. Tagapamahala, hindi pa nasusure. Paano mo nalaman? Tagapamahala, bukas na. Ice type violet jadeite to, di ba? Tama, di ba? Ang tekstura ay at least high ice grain. Ang piraso lang na to ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Di makapaniwala! Oh, profesyon ko to. Bata, pwede ka pa sumuko ngayon? Tagapapamala, huwag magyabang. Ang bato ko ay hindi pa napuputol. Hindi ka susuko hanggat di mo nakikita. Sige. Mr. Wallace, putulin mo ang bato ng bata. Okay. Paano putulin? Mr. Fengel, malamang matatalo ang bata. Walang problema. Turuan natin ang bata. Putulin mo dito. Bata, first time mag-jadi gambling? Ang mga bitap ng iyong bato ay malamang lumalim. Karaniwan, iniiwasan ang mga bitap, baka masira mo ito. Walang problema, sundin mo ako. Uminga, sige!
Paano nangyari to? Ano nangyayari? Tagapamahala! Kita mo na mismo! Imperial Green Glassy Jadeite! Imperial Green Glassy Jadeite! Ang pirasyong ito, ang laki nito, 70 to 80 milyon ang halaga. Hindi pa. Malayo pa. Tingnan mo ang laki. Sa cross-section na ito, ang Glassy Jadeite ay mas malaki pa. Isa lang ito, 100 milyon na. Depende kung may magtaya pa. Boss. So? Sumusuko ako sa sugal. Malaswa ang swerte mo. Sir, may malinaw kami usapan. Kung manalo ako, ay akin na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi bababa si Mr. Payne. Nabawi ng jade na ito. Maganda naman. By the way, ibibenta mo ito? Oh, may mga kliyente ako naghahanap ng Imperial Green Glassy Jadeite. Dahil sa laki nito, pwede ako mag-alok ng 110 milyon. Si Mr. Fengel ay diretso. Mr. Fengel, magandang swerte ngayon. Mali ang hula ko. Kaya, binata. Inilipat ko sa iyo ang 1.1 billion. Hindi. Mr. Fengel, nakuha ko ang jade na ito. Salamat sa inyong dalawa. Sapat na ang nakuha ko. Kalimutan na ang 1.1 billion. Bigyan mo lang ako ng 600 billion. Kayong bahala sa iba. Magaling. Hindi ko naman pala kayo maling hulaan. Kaya, isipin na lang na utang na loob ko na ito. Binata, malalim ang iyong paningin, no? Si Mr. Fengel, kalahating buhay niya ay sa jade. Ngunit, hindi kanya kayang talunin. Siyempre, may espesyal akong talento, di ba? Kanina, sinabi ni Mr. Fengel, may malalim kang kaalaman sa mga antigong gamit. Mr. Payne, pinag-aralan ko lang po. May digridad, pero mapagpakumbaba. Magaling. Bukas ay ang aking kaarawan. Kung may oras, dumaan ka. Opo, sir. Dylan Payne? Hindi ba ito ang lolo ni Luna? Isang pinuno sa mundo ng antigong gamit, ang kaarawan. Kaya pala binanggit niya kanina, ang kaarawan. Nagulat ka, di ba? Ang matandang ito ay isang master sa mga antigong gamit. Hindi ko talaga inakala. Sa 3 tao, may matututunan ako. Walang halaga ang mga titulo. Puro lang karangalan. Sa galing ni Mr. Payne, hindi nakakagulat na siya ay isang master. Bata, tawagin mo na lang akong Mr. Payne. Siyempre, ugaya ni Mr. Fengel, tawagin akong Payne. Alinman? Hindi po. Pasensya na po, Mr. Payne. Kailangan ko sagutin ang tawag. Sige. Jay, malapit na magsimula ang auction. Bakit hindi ka pa nandito? Antayin mo ako. Pupunta ako. Gino, may emergency. Kailangan umalis. Sige, umalis ka na. Hey, bata! Huwag kalimutan bukas, ang birthday banquet. Okay. Noted. Totoo, ang bagong henerasyon ay mas magaling. Hey, Mr. Payne, naalala ko si Luna ay single pa, di ba? Kung mapapansin siya nito, may magpapatuloy sa'yo. Ang item na tinabibili ngayon ay UN Dynasty Blue and White. Simula sa 50,000. Minimum na dagdag ay 10,000. Okay, ang gentleman, 60,000. Ang babae, 70,000. Nalate ka. Pasensya na. Nakausap ko lang ang isang importante. Kaya ako na antala. May importante kang kausap? Sino pa ang mas importante kaysa sa akin? Sino pa ba? Siyempre si Mr. Payne. Wala na. Itatago ko na lang ang misteryo. Huwag magalit. Babawi ako mamaya. Sige, tara na. Nagsimula na. Okay. Siya ba yung talunan na nilayas mo dati? Jay!
May lakas ka ng loob pa? Talagang dumating dito? Bakit hindi? Ikaw naman? Hindi ka pa nahihiya? Jay, huwag mong isipin na ikaw ay espesyal. Ang auction na yon ay hindi para sa mga kagaya mo. Felix, Sylvia, si Jay ang nobyo ko. Mag-ingat kayo sa sinasabi. Miss Payne, ikaw ay kasama niya. Bagay ba siya sa iyo? Naloloka ka ba? Kung bagay siya o hindi ninyo decision. Si Jay ang pinili ko. Walang dapat siraan siya. Salamat. Ang pirasong ito ay isang blue and white porcelain mula sa dinastiyang Yuan. Simula sa 50,000. Ang dadat ay 10,000 bawat isa. May gusto mag-bid? Okay, ang gentleman na yon, 60,000. Ang babae doon, 70,000. Ang gentleman ay 90,000. May iba ba? Ang babae ay 100,000. 1 milyon? 1 milyon. Una ng tawa, 50 milyon. May mas mataas pa? 25 milyon. May iba pa? 60 milyon? 60 milyon. Una ng tawa, 60 milyon. May mas mataas pa? Ang gentleman ay 70 milyon. Mr. Chenery, bakit hindi mo itinaas ang paddle mo? Hindi ba sinabi mo na narito ka para sa magandang bagay ngayon? Walang hurrying. Ang tunay na kayamanan ay darating pa. Si Mr. Stanford ang may pinakamataas na bid. May mas mataas pa? Felix, huwag mong sabihin wala kang pera. Hey, ayok ka. Bakit mo nilabag si Miss Ping? Walang kwentang sinasabi mo, tatay. Bakit ko naman sasaktan si Miss Ping nang walang dahilan? Ang Longton Group ay naglunsad ng buong pagbabara sa ating pamilyang Chenery. Ano? 3 minuto lang ang nakalipas. Ang pamilyang Chenery ay bankrupt. Miss Payne, ano nangyari? Felix, totoo bang bankrupt ang pamilyang Chenery? 700 milyon! Sylvia, hindi ngayon ang panahon para dito. Tigil! Sabihin mo, totoo ba ang sinabi mo? Tama. Nagsinungaling ako. Ginto mong babae. So what? Umalis ka na at huwag mo akong abalahin. Magnanakaw! Tigil! Ikaw, tagapagmana ng pamilyang Chenery, umaasa sa akin. Kaya, nagsinungaling ka para sa pera at sex. Walang kwentang lalaki hindi man lang makakuha ng kaunti. Gusto niya akong pakasalan? Managinip ka. Tama. Hindi siya karapat-dapat na ikumpara sa iyo. Alam ko na kung sino pipiliin. Binabate si Mr. Stanford sa pagkapanalo ng koleksyon. Natapos na ang pamilyang Chenery. Ang lahat ng pera ni Sylvia ay ninakaw ni Felix. Deserve niya yan? Salamat. Jay! Jay! Alam ko akong mali. Pwede mo ba akong patawarin? Sylvia, hindi ba ikaw mismo ang nagsabing wala akong kwenta? Ako, ninakaw ako ni Felix. Alam ko ako ang mali. Pakibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tama. Ano pa ang dapat kong gawin? Kung talagang naintindihan mo ang iyong pagkakamali, hindi ka magmamakaawa ng ganito. Ngunit tayo, hindi mo ba ako binigyan ng singsing na diamante? At tayo na nga... Sapat na! Ang tinutukoy mo ay ito?
Jay, ikaw. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ka karapat-dapat sa aking singsing na brilyante. Wala na akong gana dito. Hatid mo ako sa malaking lungsod. Hatid kita sa Viking. Magandang baking. Gusto kong baking. Umalis na tayo sa baking! Gusto ko rin ng Shanghai. Di ba nang ako nakakuha ng sahod? Ililibre kita ngayon. Okay. Gusto mo pa ba kumain ng iba? Sabihin mo lang, bibiliin ko lahat para sa'yo. Bakit? Tuwing may sahod ako, ibibigay ko sa'yo. Meron kang pinakabagong telepono at ang bag na gusto mo... Huh? Sylvia! Ano? Nalimutan mo ba ang otak mo? Sabihin mo lang kung bakit. Ganda ng singsing na iyon. Bakit mo tinapon? Jay, di ko akalain na magaling ka sa ganyan. Luna, ang singsing na yon. Isuot mo sa akin. Ha? Sabi ko, isuot mo. Ngayon, Maganda. Sylvia, Miss Payne, may sasabihin lang ako. Si Jay ay isang mahusay na tao. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Hindi mo naman kailangan mag-abala ng ganyan. Mr. Chenery, welcome! Sobra kang mabait. Tuloy po kayo. Bakit hindi pa dumadating ang binata? Sana naman hindi niya ako iiwan din. Hindi pwede. Kailangan kong malaman ang nangyayari. Tawagin mong Lolo. Lolo, dinala ko na siya. Okay lang. hey. Hey Luna, kailangan kong sagutin to. Okay, alright. Pero huwag kang maglibot-libot. Ipapakilala kita kay Lolo pagdating niya. Sige. Hello? Nandito ka na ba? Opo, Mr. Payne. Nasa loob na po ako ng courtyard. Maganda. Well, pumunta muna sa silid sa hilagang bahagi. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Sigurado po ba na pwede to? Ang latte nasa labas pa. Huwag ka na mag-alala at sumunod ka na. Si Mr. Payne, palaging seryoso sa lahat ng bagay. Hey! Mr. Payne! Wow! Sa wakas, nandito ka na! Halika, halika! Umupo, uminom ng tsa! Halika, halika! Uminom ng tsa! Mr. Payne, ngayon ang iyong kaarawan. Bakit mo ako tinawag ng ganoon kabilis? Siyempre, maganda ito. Hey, nakita mo ba ang aking apo na si Luna? Opo, nakita ko po. May problema po ba? Ano ang tingin mo sa kanya? Mr. Payne, bakit po ninyo tinatanong? Paano kung ipakasal ko si Luna sa iyo? Hey, binata! Pwede bang kumalma ka? Mr. Payne, hindi ako nag-overreact. Ang sinabi mo ay medyo... Sa una, may iba na darating. Ang aking plano, ang mas magaling sa inyo, ang pakasalan si Luna. Ngunit, niloko niya ako. Tangina. Akala niya siya lang ang pwedeng asawa ni Luna? Mr. Payne, loko ka ng isang tao. Siya ang gusto ni Luna. May gusto si Luna? Sino? Parang Stanford ang apelido. Si Jay Stanford. Mr. Payne, si Jay Stanford, ba ang tinutukoy mo? Ako? Kayong si Jay Stanford? Opo.
Bakit hindi mo sinabi? Pinag-alala mo ako para sa wala. Wala pa akong pagkakataong magpaliwanag. Dahil ikaw si Jay, nagpagaan ang loob ko. Oo, magaling magpili si Luna. Hey, makinig. Alagaan mo siya. Mr. Payne, huwag mag-alala. Aalagaan ko si Luna. Maganda. Nina Nice, kung uminom ng toasting sa inyong kasal. Sila, pakatahimik po. Mga kababaihan at mga gino, ang araw na ito ay napakaganda. Sa pagtitipon natin ngayon, may mahalaga akong anunsyo. Gaya na nakikita ninyo, ang aking apo na si Luna at si Jay ay nagmamahalan. Matapos ang malalim na usapan, ni Jay at ako, naminiwala kami na ang pag-iisang dibdib na ito ay perpekto. Kaya ngayon, nagpasya kami na gawin itong opisyal. Nawai magkaroon kayo ng mga kaibig-ibig na apo. Salamat sa magandang salita. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Mr. Payne, ang ganda ng okasyon. Si Jay ay talagang mahusay at sila ay perpektong magkasama. Tama, si Luna ay matalino at maganda at si Jay ay matalino at determinado. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay perpektong-perpekto. Mr. Payne, ikaw ay pinagpala. Mas magiging masaya ang iyong tahanan. Lolo, bakit mo sinabi lahat na yan sa harap ng lahat? Nahihiya ka na. Ako lang ay masaya para sa iyo. Huwag kayo mag-alala, Mr. Payne. Hindi ko kayo bibiguin. Aalagaan ko si Luna. Maganda. Sa pangako mong yan, ay masaya na ako. Tutol ako sa pag-iisang dibdib na ito. Mr. Ward, ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang maloko ng talunan. Unang kwenta lang siya sa lipunan. Ang taong tulad niya, hindi karapat-dapat kay Luna. Ron, na yan ang kaarawan ng aking lolo. Huwag kang magulo. Luna, totoong lahat na sinabi ko. Para sa pagdiriwang, ang regalo ko ay nagkakalaga na higit sa 10 milyon. Siya? Ang walang kwenta. Anong ibinigay niya? Ikaw at siya ay nasa magkaibang mundo. Sapat na! Mr. Payne, gusto mo bang malaman kung anong binigay niya? Hayaan mong sabihin ko. Binigyan niya ako ng 3 kulay na lumilipad na kabayo. Ang kabayong yon ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Masasabi mo pa ba na mas maganda ang iyong regalo? Mr. Payne, hindi ka nagbibiro, di ba? Nalaman kong tungkol sa kanya. Siya isang mababang manggagawa. Walang kwenta. Paano niya mabibili isang regalong halaga bilyon? Ron, ganyan mo ba kausapin ang aking lolo? Seryoso, Ron. Respetuhin mo. Sa normal na araw, baka pinalampas ko. Pero ngayon, espesyal na kaarawan ng lolo ko. Hindi mo ba gustong gumulo, di ba? Mr. Payne, hindi yon ang ibig kong sabihin. Sapat na. Dahil sa respeto sa iyong lolo dati, pinigilan ko. Ngunit na yon, kailangan magising ang pamilyang Ward. Mr. Payne! Mr. Payne, alam ko ang gagawin. Hayaan mo na sa akin. Sige, umaasa ako sa iyo, Mr. Quinn. Anong ginagawa? Anong balak mo? Anong balak mo? Mula ako sa pamilyang Ward. May lakas ka bang hawakan ako? Anong balak nyo? Anong balak nyo? Mampakatino ka. Ang tapang mong tingnan ako ng masama. Pakinggan mo! Ang mga mayabang na tulad mo, ang pinakakainis sa akin. Dahil sa pangalan ng pamilya mo, sobrang yabang mo. Araw na ito, ituturo ko sa iyo ang leksyon. Bitbitin siya. Mr. Payne, hayaan niyo akong asikasuhin muna ito. Alis na tayo. Ang pamilya Ward ay hindi kasing lakas ng Payne. Pero ito ay napakalaking kahihiyan para sa kanila. Mabuting mag-ingat tayo. Walang problema. Ano ang ibig mong sabihin? Palaging may itim na ugnayan ang Ward at Chenery. Pina-investigate na ang pamilyang Chenery. Panahon lang ang hinihintay para bumagsak din ang Ward. Totoo ba? Kilala ng lono ko ang mga Ward. Maari niyang ayusin ang sitwasyon. Ngunit si Ron ang nakipag-away sa iyo ngayon. Parang ang tanging hinihintay nila ay ang pagbagsak. Salamat sa paghihintay, lahat. Paupuin na sila agad at alagaan na mabuti. Si Po. Kayo dalawa, sumunod sa akin. Magpahinga kayo. Hindi ako halimaw.
Tinatawag ko kayo ngayon para tanungin ng kayo. Kailan kayo balak magpakasal at magkaanak? Lolo, masyado kang nagmamadali. Wala pa kami sa ganung punto. Maselan, nung araw, ako at lola mo ay nagpakasal sa unang araw pa lang na kami ay nagkita. Totoo yan. Nung edad ng tatay mo ang edad mo, nakatakbo ka na. Lolo, anong pinagsasabi mo? Nagsasabi lang ng totoo. Luna, anong nangyayari sa'yo? Wag naman. Luna, ikaw, hindi mo sinasabi. Isang biyaya! Isang napakagandang biyaya! Lolo, ang ingay mo? Jay, maganda ka na. May bagong miyembro na. Ang Pamilya Payne. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Alagaan ko ng mabuti si Luna at ang bata. Maganda! Ikaw ang manugang na pinagmamalaki ko! Oh my! Ulad na rin ang Pamilya Payne! Ipapalabas ko sa lahat! Hayaan na lang natin siya.